What is up, you guys? Another episode of the Baggage Counter. Ang title ng episode ngayon is The PK Support Group. Ano sabihin ng PK? Pastor's Kid. Yan, the PK Support Group, Unpacking the Church Trauma. Once again, my name is Galactic Shark. I am a full-time content creator. My name is Chairman D, a father of two, a struggling entrepreneur. Ina-acknowledge ko lang na ipopost namin to ng Holy Week. So, anong tawag yung Sabado? Saturday? Holy Saturday? Ano ba ang tamang tawag? Kasi, Holy Saturday. Ko alam. Kasi, di ba may Easter, Sunday? Sunday. Oo. Tapos merong... Ang Black Friday. Black Friday, hindi ba sa US na yon? Black Ay. Friday. Pero, magulo talaga kasi yung Thursday nga, Monday, Monday Thursday, din eh, oo. bobo. Thursday na, Monday pa. Thursday. Ayun nga, so pag-uusapan natin ngayon dahil Holy Week is yung pagiging PK namin kasi ikaw, anak ka ng pastor. Ako, Ikaw, apo ka ng bishop at one point, anak ng pastora. pastora. Yan, so, Before we start, ano ba yung first assumption ng tao once they discover na, yun nga, apo ka ng pastor, anak ka ng pastora? ay, ano to, alive to. Ganun yun, di ba? Lagi, pag mga tao parang, Yun kagad eh. ano to, holier than thou. Good boy. Oh, Hindi good gumagawa boy, ng hindi masama. nagmumura, hindi nagagawa ng makulit. masama. Oh, Kabisado yung Bible. kabisado pa. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, Corinthians, di ba? Ganun. Pwedeng kantahin pa yun eh. Oo. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth. Di ba? Anyway, ang pag-uusapan natin ngayon is kung paano tayo nag-survive as a pastor's kid. Kasi being a pastor's kid comes with a lot of baggage, a lot of pressure, and a lot of trauma. Pero, before we start, invite mo muna sila. Ay, invite natin. Oh, nga pala. Welcome to the Baggage Counter. I-check in nyo yung mga baggage nyo dito. Mag-comment kayo, mag-like, mag-follow, mag-subscribe. Meron kaming Facebook, Instagram, TikTok. Siyempre, Spotify. Meron din kaming YouTube. So, ayun. Doon namin po-post lahat ng mga to. Again, for the next few minutes, for the next hour, we would want you to leave your baggage at makinig muna kayo sa aming problema at saka natin pag-usapan naman yung problema nyo. Malay nyo, may matutunan kayo. Yeah. O wala. The Baggage Counter, this is your millennial survival guide. Your survival guide for the messiest decade of your life. So yung mga trentahin dyan, yung podcast na to is para sa inyo. Napansin nyo ba? Napansin nyo ba na ang ganda ng setup natin? Napansin nyo ba? Sa mga audio, feeling ko same-same lang. Yeah. Yung mga nakikinig kayo. Pero if nanonood kayo, napapanood nyo yung video, napansin nyo na, wait lang. Ako muna. Solo cam. Galactic Shark solo cam. Wide shot. Chairman D solo cam. Chairman D wide shot. Anyway. Ayun, trentahin talaga yun. Yung dub. Pupunta na tayo sa ating topic, ang deep storage. First of all, bago natin pag-usapan yung mga struggles, experiences, and shit, ano ba ang background mo? So yun nga, si Daddy, sa pastor, I'm not sure kung kailan eksakto siya naging pastor, pero as far as I remember, lumaki kami church na. As in, almost, kung walang pasok bakasyon, andun kami everyday, sasama kami kay Daddy. Kasi everyday pupunta yun dun pagka-plano niya para sa church, tas andun kami, papakinggan lang din namin siya kung saan din siya pupuntang ibang lugar. Parang yung church pa naging bahay na. It's not just a playground for us na every Sunday may kids church, kundi parang bahay na talaga. As in, ka-close na namin lahat ng staff, yung mga tao doon, kilala lahat. Kilala ka ng pastor's kid. So, there's that certain expectation from you sa pastor's kid. Kasi ako din, like I said, yung lolo ko bishop. Tapos, sabi mo kanina, yung church parang bahay na. Oo. Yung bahay namin literal na church. Doon kami nakatira mismo sa church. Tapos, like every Sunday yan. Nung mga maliliit kami, finorce kami na magtamburin. Naalala nyo yun? Nagtatamburin sa church. Nagtatamburin ako every week. Nung nag-teenager na ako, siguro mga 13, 14, finorce na ako music ministry. So, may mga maganda na dulot naman. Lahat ng instrument kaya kong tugtugin dahil sa church. And, ayun nga, like, literal na yung buhay mo magiging church. Lahat ng gawin mo, kailangan aligned sa mga gusto ng church, ng lolo mo, ng nanay mo, ng tatay mo. I'm not sure kung lalayo tayo, pero actually, hindi lang siya expectation ng church people sa'yo. Neighbors. Yan. Pati seryoso, pati neighbors may expectations siya. Neighbors na kapitbahay
Hindi yung neighbors ng church lang. Like katabi, Lahat! yung katabing Lahat bahay, gano'n. talaga meron. Parang, ay, kalapastor yan. Oo, Gano'n. anak ni pastor yun. Anak ng pastor yan. Di Ano? ba, anak ka ni pastor? Sumbong ka na sa tatay mo. Oo. Sumbong ka tayo pastor. Yung anak ni pastor, Hindi ko alam. nag-ano. Yun kasi talaga yun. Yung buhay mo, dun na iikot as a pastor's kid or a pastor's grandson. Oo, literal na lahat ng gawin mo, masisilip, lahat ng gawin mo, parang wala kang parang wala kang sariling desisyon na at one point. Kasi kailangan, lahat ng gusto ng parents mo, lahat ng gusto ng lolo mo, yung image niya, kailangan mong i-keep. Alam mo yung ganun? It has its pros and cons naman. Meron Parang siyang sa'yo, pros sabi and mo cons. nga, natuto ka sa mga music instrument. Oo. Sorry, daddy, wala akong natutunan. Hindi ako marunong kumanta. Sinubukan ko mag-drums pero hindi ko parang ilang session lang. Tapos hindi ko talaga siya na-pursue. Siguro nga dahil ang tawag doon, deftone. Tone deaf? Tone deaf. Wala hindi ubra sa akin Pati nga yung palakpak ko, wala sa tone. Okay naman. Like, feeling ko, lumaki naman ako na okay kasi some of the values naman na tinuro nila, like yung pagiging mabait na tao, pagiging maawain, magiging yung empathy. Feeling ko na-ingrain naman sa akin yun. Meron lang talaga mga cons na in terms of pagiging self-righteous. Na pag punta mo sa real world, marirealize mo na ibang-iba. Ano to, no? We're here to discuss yung both pros and cons. So, hindi lang naman to yung baggage lang na parang sisiraan namin na pangit ang buhay ng pastor's kid. Meron yan. Actually, isip ko nga parang yung iba kong kilalang pastor's kid, but parang okay naman sila. So, tayo ba naisip ko, ako ba may problema? Are we the problem? Or, hindi. Baka iba, siguro, iba-iba pa rin yung iba-iba. Depende siya sa environment. Depende siya sa kung paano ka pinalaki. Like ako, pinalaki ako, feeling ko, naalala mo ba sa bahay nyo, bawal ang cards, bawal ang Harry Potter. Kasi, ano yan? No, sorcery and witchcraft. Bawal wrestling, bawal manood ng mga certain movies, bawal kantahin ng aserehe. Devil song daw yun. Aserehe. Bawal kasi devil song daw yun. Ayun nga, hindi ko... Bawal Christmas lights! Bakit? Bawal Christmas lights sa inyo? Hindi ko alam, pero may naalala ko bawal Christmas lights. Bakit? Bakit bawal Christmas lights? Hindi ko alam. Basta alam ko bawal. Ano pa yung mga bawal? Sa atin, nung paglaki doon na tayo. Si daddy naman, nag-shift naman siya from being very traditional na Christian. Tapos medyo nag-iba naman na medyo natanggap nila yung mga certain traditions. Hindi ko alam bakit sa bawal Christmas lights. Basta naalala ko, sure ako doon. Bawal Christmas lights. Tapos nung pagtagal naging okay din. Hindi ko ma-explain kung bakit bawal. Huwag yun na akong tanungin kung bakit. Hindi ko alam. Basta naalala ko lang may time na bawal Christmas lights. Tapos parang habang tumatagal naman, may mga naging okay na manood ng wrestling, okay na pakinggan to. Huwag lang syempre yung mga devil song, talaga may mga ibang usapan naman yon. Case on point, kasi like, tinan mo, tayo, pinalaki tayo na parang hindi na tayo nagka-question dahil yun yung sabi. Tinan mo, hindi mo alam kung bakit. Dahil hindi tayo nagtatanong kasi kapag nagtanong tayo, pastos tayo. Oo, di ba? Parang, bakit natin kine-question? Oo. Kasi nga, wala, basta bawal. Sabi bawal. Ganun. And to be fair naman, hindi to isolated case sa Christian. Lahat ng religions, as far as I know, may mga bawal na hindi ko maintindihan. Parang yung kapag basa yung buhok mo, mabulag ka daw. Hindi ko gets yun Pati yung yung kapag nagpunta ka ng lamay, yung kailangan mo magpagpag. Hindi ko rin magets kung bakit kailangan mo magpagpag. Tapos huwag ka magsuot ng red pag pupunta ng lamay. Or, yun di ba pag nagpunta ka ng lamay, tapos parang a condolence po, tapos bawal ata mag-thank you? Oo. Bawal. Hindi ko rin gets. Ang gusto lang, ito, sorry madami mga gata, pero ang daming katarantaduhan kasi ng paniniwala natin. Mga thunders. Sobrang daming bullshit. Na kapag tinanong mo, hindi rin naman ma-explain. Wala naman mawawala. Wala naman mawawala Kung susundin mo, wala naman mawawala. Hindi ko rin naman nagkaroon Nahirapan ka lang din Yan, hindi na sa Christian yan, more on sa general religious, na yun. Ano ba ang mga pressures sa pagiging pastor's kid growing up? Kasi for sure, marami tayong pressures like na-mention kanina, is everyone's expecting you to behave.
everyone's expecting you to act accordingly. Hindi ka magmumura, hindi ka magkukulit. They expect you, kailangan proper ka eh. Oo, Gusto kahit yung nila proper. pananamit 'no, Oo. kahit yung buhok. Oo, yun eh. Tapos yun nga, buti sana kung sa church lang yun. Kaso yung expectation na yun is for as long as alam ng Mm, lugar na yun na pastor's kid ka sa neighborhood, sa as in neighborhood, mm. tapos sa church, lahat yun, may expectation sila. And so, ang hirap nun is laging pag may gawa kang mali, parang sobrang disappointment. Oo, parang, "Uy, yung anak ni Sobrang pastor." disappointment ka na anak ka pa man din ni pastor? Oo. Tas ganyan ka? Mas madalas ko na-experience yun, sorry, sa school. Oo, sa Ayan na, school. speaking of school, Ang dami nasa kasing ano, Sa Christian school kami nag-aral kasi. ang daming ano, self-righteous. Mm. Yun na yun. Ayan, maganda yung pag-usapan na ano yung mga experiences natin sa mga self-righteous na tao. High school, so may girlfriend ako nun. Mm, Yung holding hands, parang sobrang laking kasalanan. mm. Although medyo gets ko rin naman Gets na naman kasi mga bata pa talaga tayo. oo, Like, ngayon, as an adult, gets ko naman, ang bata-bata pa, landi-landi. oo. Pero, hindi naman siya parang, ano, nakapatay ka, di ba? Parang, Oo, ganun kasi yung oh. pagkakasermon na parang sobrang dumi ng ginawa mo Mm. na nag-holding hands. Parang, ayun, parang ang laking kasalanan. Napakalaking kasalanan. Tapos, aminado naman ako na I wasn't that, hindi ako yung expected na proper pastor's kid. Hindi nagmumura. Nagmumura kasi ako nun eh. Mm. Pero the way they treated me, hindi ako galit or something Mm. pero yeah, self-righteous. Medyo nakakainis pa kasi kung sino pa yung nagsasabi ng mga madalas manero mo ng gano'n, sila rin naman yung may mga baluktot sa pamilya. May Oo. baho rin naman sa pamilya. Oo, yung tipong sometimes kasi yung mga tao mas obsessed sila na ma-maintain yung image nila Yeah, instead of maging mabuting tao talaga, 'di ba? nag-off topic pa tayo Hindi naman, na medyo like na medyo sobrang nag-forward oo. tayo pero okey lang. Kasi like feeling ko ako yung parang traditional na pastor's kid. Kasi parang ako yung sobrang sobrang tahimik. 'Di ba nung nasa school tayo Yeah, yeah. sobrang tahimik, sobrang, nagpa-participate sa mga ano, sa mga ano yung tawag, chapel service? Chapel meron tayong ano, eh, 'pag Friday, Oo, 'pag Friday ta's umaga may praise sa and keyboard ka, worship oo. tapos ano, 'di ba? Oh, tumutugtog ako, nag-aano, naggigitara, nagda-drums, nagki-keyboard. Tapos ayun, as in actually yung buong church is naging personality ko siya for like my entire childhood ata until mag-college ako. Parang yun lang yung personality ko na to the point na ang buhay ko church, feeling ko ang next path forward ko is ang pagiging pastor Akala ko rin. kasi akala ko na yun yung pinakatamang path kasi yun yung nakikita mo eh. Yun lang yung environment mo eh na parang feeling ko ano, kailangan sumunod ako. Kasi nga sa bahay namin church. Tapos tutugtog ka, magkakanta ka, worship lead ka. Ano ba yung next step, Oo, 'di ba? yeah, yep, So yep. parang kahit na hindi mo isipin, parang deep down, alam ng utak mo in your subconscious na dun ka papunta. Yes. Kami rin ni kuya, Mm. gano'n din. Although, ang pangit pakinggan hindi ko alam kung sasabihin ko 'to na si kuya kasi mas loko-loko sa'kin, eh. Pero nung bata kami, between the two of us, siya yung mas nakikitaan na magpapastor. Si Pia kasi parang may people skills. Yeah, Parang mas mas ma-PR talaga siya, oo. mas magaan yung yeah, may people skills siya, mas Mm. magaan yung loob ng people around him sa Tsaka kanya, may versus pagka-extro sa akin na mukha akong mukha akong masungit daw, eh. Mukha akong masungit. So, pero mas malaki expectation sa kanya na mm. maging pastor's kid. Pero naging high school kami, siya yung naging mas loko-loko between the both of us. Balik tayo dun sa school, sa Jehoshua. Yung mga expectation, yung how toxic the church people viewed you. Sige, ako muna. Meron kasing parang, pag tinitingnan ka, pag anak ka ng pastor, tapos ganito ka lang. Anak ka pastor, tapos hindi ka holier than Oo. thou. Parang hindi ka enough. Ah, Parang, you're not good enough. oo, parang, yung ano, yung lolo mo ganito. Tapos ikaw hindi. May ganun eh. Merong kahit na hindi nila sabihin, kung paano ka nila tingnan, paano ka i-judge, parang, ay, hindi siya katulad nung ano. Naalala ko actually, ngayon lang, na may point na nabwisit ako
nakakapagod lang na, laging sinasabi na, "Anak ka ni pastor, ganyan ka, pastor ka anak ka pa man din ng pastor, tapos ganyan ka?" Yan paulit-ulit nakakapagod na siya na parang, can't I have a different life than Your what own you're person, expecting from me na hindi puwedeng ano, kailangan ba, yung personality ko is aligned dun sa pagiging pastor's kid. Medyo nakakaumay lang. Hindi ko naman pinersonal yun. No, wala akong baggage na dala hanggang ngayon. Pero I have to admit, nakakaumay. Oo, totoo yan, Nakakaumay totoo talaga. yan. Kasi Kaya parang hindi ka pwede magkamali. ayun, isa pa yun, pressured siya na hindi ka puwedeng magkamali and kapag nagkamali ka, damay-damay lahat, Oo. gano'n. Eh, lagi pala ako nagkakamali. Oo. Nung ano ba, high school, college time na parang ano na, medyo may isip na tayo to yung kaya na natin mag-question, meron tayong sariling buhay, meron tayong sariling isip. Ano yung mga experiences mo na nagcho-church ka pa rin nito, eh, 'di ba? Oo. Nagcho-church ka pa rin naman, pero medyo nag-ano ako, eh, nag-worship leader ako sa nag na kami, so hindi na kami dun sa church ng lolo ko. So nag-vic na kami. Akala ko mag-iiba. Same pa rin pala, like kasi more on modern mega church yung 'di ba? So parang Mm. medyo ano sila, medyo cool, ganyan. Pero ano din, eh, like yung pagiging part ng church, same siya kahit saang church. Like iba lang siguro yung execution ng pagiging self-righteous ng mga tao, pero meron at meron pa din. Like kasi ako nag-worship leader ako, group leader ako, nag-ano pa ako, training for para maging life coach pa ako. Gano'n, like literal yun lang yung buhay ko, halos everyday ako nasa church. Pero meron pa rin mga ano, invisible pressures na lalo na yung pagiging volunteer, yung Mm. volunteerism. Kasi 'pag volunteer ka, hindi ka naman binabayaran, eh, Oo. 'di ba? Literal na volunteer. Kailangan gusto mo yung ginagawa mo kahit na pagod ka na. Kahit na everyday kami nasa church. Ayan, alam ni Kobe yan, yung kapatid Demonyo ka, sis. alam ni Kobe, yung kapatid ko yung director namin, eh, shoutouts. Ayun. Yay! Ayun, ah nasa church, marami talaga, like hindi ka makagalaw ng maayos. Oo. Like, alam ko na some of the best times or some of the most fun I've had, meron din sa church. Like, some of my friends na mga lifetime friends siguro na kilala ko rin sa church. Pero ano, eh, meron talagang hindi mo ma-describe, eh. Mm. Hindi mo ma-describe na merong infinite pressure na to be a good person, na bawal magkamali, na sometimes yung grace and yung understanding and yung empathy and yung compassion, mas makikita mo pa sa mga tao na hindi Christian. Sa'kin very different naman. Hmm, Pero same sa'yo na after kasi nung high school na wala ng sariling church si daddy. So, mm, rin na kami. mm, Mine was very opposite naman sa'yo. Sa akin, walang ganong pressure na. I think, napag-usapan natin kanina, malaking factor yung environment. Yung napuntahan kong group nun was magkaka-vibe kami, magkaka-level kami, mm, na parang beneath that being active na youth Christian, mm, is meron pa rin kaming mga sa group namin nakakapagmura pa rin kami, mm, nakapag alam mo yun, yung usual na teenager. mm, Wala kami masyadong, ah, pressure yun sa iba. Hindi naman sa nagpapa-hypocrite kami, pero more on medyo modern lang siguro kami nun. mm, Tapos after ng youth service, Dota, kain, Dota ulit. mm. So 'yan, yes, na-mention nga kanina, magkakaiba din tayo ng ano, eh, tatahaking landas. Oo. Sa'min okey, na-enjoy namin ni kuya yung ano namin, pagiging active sa youth service. Ako Oo. na-enjoy ko rin naman. Parang don't get me wrong, Hindi, oo, gets. oo. Pero kami wala sa aming pressure na nun, nung Hmm. time na yun. Kasi yun nga, Okey. pati yung mga kasama namin, although hindi sila pastor's kid, pero their parents are very active Christians. Mm, May expectation din sa kanila to be proper and, a role model, gano'n. Pero hindi sila gano'n pagka kami-kami lang.
So, Hmm. ayun, magkaka-vibe kami. Ah. So, I think, yeah, swertehan na lang din sa Oo. gano'ng bagay. May mga tropa rin naman ako sa church, like, mostly sa music team na lagi kaming magsu-studio kami, ganyan. Tapos magkakain kami sa feeling ko nga naging overly clingy rin kami sa yung mga friends ko sa church nun, before. Pero ano lang, eh, siguro there are certain people din sa church, like yung mga elders siguro sa church, yung mga members na senior na sa church. Kasi nagkaroon ng time na nagkaroon ng time na nagka-girlfriend ako sa church. Bawal 'yan, Bawal 'yan. bawal 'yan. Ano, Bata pa kayo, pag-pray niyo bata muna 'yan, pag-pray oo, niyo muna yung relationship niyo. oo. Ang lagi nila sinasabi, "Guard your heart." 'Di ba? Ay, guard natawa natawa si Kobe ayun, oh. Guard your heart. Dine-deprive mo siya ng relationship kay Kay Lord, Lord, gano'n. Although, depende rin kasi kung paano meron kasing it's not what you say sometimes, it's how you say it. Kasi lalo na teenager kami nun, eh. 'Pag teenager matigas talaga ulo ng teenager. Minsan kapag pinapagalitan ka parang lalo mo pang gustong Hmm. gawin. So, siguro kung maayos yung mga pagkakasabi sa'kin, hindi siguro ako parang, "Oh, parang itong church na 'to, grabe judge ako agad." Yung mga gano'n. Nagkaroon ako ng time sa church na parang, "Grabe naman yung mga tao dito. Grabe naman yung mga tao dito, mga ano." Basta nagkaroon ako ng rebellious phase, parang ayoko na. Tapos nagkaroon pa ng time na 'pag nalaman sa church na, "Ay may ano 'yan, may girlfriend 'yan." Ta's biglang, hindi hindi ka na puwedeng tumugtog muna, hindi ka na puwedeng tumugtog, hindi ka na puwedeng umakyat ng stage kasi gano'n. So minsan parang ano lang, kasi tao tao rin tayo, eh. Ang weird lang for me nung time na yun dahil ang expectation is for you to be perfect kahit hindi nila sabihin. Kahit hindi nila sabihin, parang ang expectation sa'yo is kailangan perfect ka. 'Pag may pagkakamali ka, hindi ka puwede umakyat ng stage, parang hindi ka puwedeng tumugtog, hindi ka puwedeng ganyan, ganyan, ganyan. Pero in reality, lahat naman tayo tao, lahat naman tayo nagkakamali. Meron akong ano, this is just my personal opinion na not from my experience, pero something that I observed based from people like you, pati sa iba, na may fine line, may ano yan, may line that you shouldn't cross. Na once masyado kang maging active, dedicated sa church, doon nag-start lahat nung pressure. Oo. Parang ako, naging super active ko sa church. Hindi lang 'to sa'yo, may kilala akong Mm. iba. Dati medyo loko-loko. Tapos nakilala si God, okey, naging active. Tapos nung naging sobrang active na siya, parang nag-backslide kasi na-toxican naman masyado. So, Ako ba yun? hindi ko sabing 'wag kayo magpaka-active, Oo, hindi pero naman. yun napansin Pero ko medyo siguro dun pumapasok yung too much of something is is not bad for good, your health. oo. Kahit anong sobra, mali. Yep, yep. Kasi kahit na sabihin mong sa church, 'pag nasobrahan ka sa church ta's ginawan mong buhay mo yun, hindi rin siya maganda, eh. Ano 'to, lahat ng religion 'to, Lahat pagka 'yan, napasobra ka nagiging self-righteous ka. oo. Hindi lahat, pero madami. Medyo kasi nagiging too much nga, Oo, yun Nagiging too nga. much nga, So, hindi naman lahat ng tao naki-carry yung weight of having too much religion sa sarili Oo. nila. Kaya nga religion in itself is flawed. Pero kaya nga yung pagiging Christian is sinabi is a relationship. 'Di Yes. ba? Hindi siya kumbaga parang kanya-kanya yun, kanya-kanyang relationship. Pero hindi mo puwedeng i-impose yung mga paniniwala mo, hindi mo puwedeng i-impose sa ibang tao na dapat ganito, kasi kanya-kanya 'yan. Malayo pa ba tayo dun sa ano, yung mapupunta tayo sa was there a certain time na parang lumayo yung faith, lumayo yung Oo, sarili mo sa ano? punta tayo sa next segment natin which is yung turning point. So, nagkaroon ka ba ng time na nag-step back ka or sa mga Christians alam niyo yung term na 'to, nag-backslide ka Ah, and ano ang dahilan? meron, namatay si daddy. Hmm, Dito ko nga na-realize, kanina lang nung binabasa ko, parang dun ko na-realize na it's not that I didn't want to go to church, pero dun ko na-realize na parang kaya kami nag-church lagi is out of expectation. Parang yun ang kinalakihan namin, oo.
Same, Yun na yung same. naging, ah, Dahil parang way of life. tradition na siya na Oo. kailangan nasa church. Kailangan Tas every ngayon Sunday ko na-realize nagcha-church. na naging way of life lang namin siya nung namatay si daddy kasi since si daddy yung reason kung bakit kami nagcha-church or siya yung parang pinaka nagpu-push sa'min para mag-church. Tas nung nawala siya, nawala. Kasi ang tagal Mm. namin hindi nag-church. Not necessarily backslide naman na lumayo yung loob. More on parang nawalan lang ng gana mag-church. Which is I think it's also a good thing. Kasi because of that, I found my own way na mag-church on my own decision na gusto ko mag-church ulit. Mm. Not because expected sa akin na mag-church dahil kay daddy, pero dahil gusto ko na mag-church. Which is, I think yun naman yung good part doon is na I found my own way. Tapos, shout out to Kuya Jedy. Kababata namin na naging pastor. So nakwento ko sa kanya na I feel bad, parang may guilt na hindi na ako nag-church. Pero at the same time, ayoko mag-church kasi tinatamad ako pumunta ng church. Mm. Pero gusto ko. Ano yun, gusto ko pero tinatamad ka. Oo. Tas do'n niya sinabi sa'kin na yung church naman is just a place for you to parang it's just a venue lang naman. Pero it doesn't define your relationship with God. So, ang importante nga doon, so to the side mo is yung personal relationship niyo. So, kahit hindi ka nag-church, if yung relationship mo naman is continuous pa rin with Lord, yun yung importante. Ako naman, yung specific moment na nag-cause ako mag-backslide. Literal, ako ata yung parang pinaka-grabeng backslide. Kasi literal na from worship leader, parang andun ako sa parang, kasi ano to kapag nakapag-worship leader ka sa sobrang big deal nun. Kasi sa mga hindi nakakalam sa grabe magpa-audition yan. Hindi ka makakaakyat ng stage pag hindi ka magaling. Hindi ka Ah, makakaakyat ng stage pag yung wala ka talagang talent. So, kailangan meron kasi grabe yung mga auditions diyan. Coming from pagiging worship leader. Ayun nga kasi nagkaroon ako ng girlfriend. Tapos parang hindi ko magets kung bakit bawal. Na parang wala naman kaming ginagawang masama. eh. Hindi. Direk, wala daw ginagawa masama. Hindi, pero Sorry. nung time kasi na yun, hindi ko magets. Bakit ang init ng mata nyo sa akin? Bakit galit na galit kayo? I really felt na dahil nagkaroon ka ng relationship, feel mo parang pinandidirian ka. Feel mo na gina-judge ka. Every time makikita ka parang, kahit na hindi nila sabihin Ah, Kahit hindi nila sabihin, alam mo, gets mo na parang, glaring ay, eyes. oo, alam mo yun ramdam mo na parang, ano ba yan? Ganyan, ganyan. Basta hindi ko magets. Nung time na yun, hindi ko, well, ngayon medyo gets ko na. Ah, Pero nung time na yun, hindi ko magets. Ano bang problema nyo sa akin? Ano bang ano nyo? ah. Bakit Parang, ba? bakit ba? Get off my back! Ganoon. So, ayoko na, alis na ako. Nagsimula din ako na parang medyo mag-backslide kasi nung 2012, nag-start ako mag-work sa call center. Nag-BPO ako. Tapos, siyempre, yung mundo na ginagalawan ko was very small. Church lang. Church, school, church, yun lang. Pero once nung nag-work ako, nakita ko yung pinagkaiba Na parang, bakit? Parang, wow! Ang laki ng mundo! Ano na, opposite worlds talaga Oo, yung parang wait lang. church tsaka BPO. Oo, parang, teka lang, bakit sobrang iba ng mundo. Tapos magugulat ka na parang, bakit? Kasi pinalaki tayo na parang, ito yung tama, ito yung dapat mong gawin, ito lang yung dapat mong gawin, ito yung tamang landas. Pero once na makita mo yung the bigger picture, yung mundo, parang nagulat ako, parang bakit mas mababait yung mga tao dito? Bakit yung mga tao dito, mas accepting? Mm. Bakit yung mga tao dito mas may empathy, mas may compassion sila sa akin? Samantalang yung mga church elders na nandun sa tamang landas, ito yung tama, 'di ba? Pero bakit sila yung parang masakit magsalita? Hmm. Gano'n. Ayun na, tuloy-tuloy. Ngayon Nagtuloy-tuloy. na-curious tuloy ako, ngayong tanda ka na, you're more mature than you were before, may realization ba na tama sila or hindi? Hindi pa rin? Was it Siguro still too much, tingin mo? feeling Too much ko pa rin? oo, feeling ko too much pa din. Dahil minsan kasi sa church, may mga ginagawa sila na 'pag nasa church ka, dapat mas meron kang compassion sa mga tao. Dapat mas naintindihan mo sila. Kasi kung gusto mo lumaki yung congregation mo, yung pagiging toxic mo, hindi naman yan yung magpapalaki ng
ng congregation mo, eh. Oo. Hindi ka makakapaghikayat ng tao na mag-attend if gaganong dudurduruin mo sila ng mga pagkakamali nila. Parang instead of welcoming them is napu-push backward, Oo. na-push back pa sila. Instead of welcoming people kasi bakit ba tayo pumupunta ng church in the first place? Kasi parang ano yan, Feeling eh, complete. meron kang hinahanap, eh, Oo. deep inside you na, puwede ring sense of community, puwedeng sense of, searching for a greater power, ganyan. Kaya ka nagpupunta ng church kasi feel mo na may kulang sa'yo. Hmm. Kaya ka nagpupunta ng church. Pero kung pupunta ka ng church tapos gaganong-ganonin ka na ng mga tao na, "Hindi dapat 'yan, hindi hindi mali 'yan, hindi ganyan, hindi ganyan." Yun yung nakakapag-drive people away. Kasi, 'wag na tayo lumayo. Sa Bible mismo si Jesus, sino ba yung mga kasama niya lagi? The 'Di sinners. ba? Lagi siyang sumasama sa sinners, lagi siyang sumasama sa mga tax collector, sa mga prostitute, magnanakaw, Oo. mamamatay tao. Bakit? 'Di Ba't ba? mo may racket? Sorry. Sorry. Pero 'di ba, like sometimes kasi yung mga tao sa church parang nagiging modern day Pharisees na sila. Yung Pharisees sa Bible, 'di ba, mga pastor's kid, yung mga Pharisees sa Bible, sila yung nag-aano, eh, sila yung nagpo-prosecute kay Jesus, eh. Na parang, "Hindi, mali yan. Dapat ito yung tama. Oo. Kailangan ganito yung gawin mo. Kasi 'pag hindi ka puwede sumama sa mga ganyan, hindi ka puwedeng makipag-ano sa mga non-believers. Kasi dapat kasama mo mga Christian lang din." Ang purpose nga, 'di ba, like sa Victory, 'di ba ano 'to? Ano yung slogan ng paano ka magme-make disciples if we're driving them away, 'di ba? Para sa akin kasi, like, gets ko na merong certain standards. Gets ko na kailangan ito yung tama, ito yung mali. Gets ko yun, eh. Gets ko na merong scripture na dapat basahin. Pero people are people, eh. Like, walang perfect na tao. Kaya ka nga nagpupunta kasi hindi ka perfect, 'di ba? Kaya ka nga nagpupunta sa church kasi hindi ka perfect. Kaya ka nasa church kasi andito yung mga holy, eh. Oo. Hindi. Kaya ka nga nagpupunta kasi hindi ka holy and gusto mong ma-feel si Lord. Grabe kasi yung trauma ko sa church, eh. Grabe talaga, grabe yung ginawang trauma sa akin ng church, sa totoo lang. Kasi wala, people are people. Kahit sabihin mong kahit sinong ilagay mo na parang sabihin ng mga tao na, sobrang bait niyan, sobrang holy niyan, tao pa rin sila, nagkakamali pa rin sila, meron silang sariling mga agendas, meron silang tendencies to be selfish, meron silang tendencies to unahin yung sarili nila. And alam mo yun, like, ewan ko. Gusto kong sorry, gusto kong mag-disclaimer kaagad na yung experience mo is what you experience. It doesn't, kasi Oo. baka isipin Baka isipin nila sisiraan ko. Baka sabihin nila sinisiraan ko, hindi, ano lang, eto yung na-experience ko, okey. and hindi siya gano'n sa buong Hindi yan lahat, oo. pero eto yung na-experience ko and I'm sure maraming mga tao din na naka-experience ng same experience ko. And it's not just sa Christian religion, pati sa Lahat Catholic, yan, malamang the cool ones. yung mga malamig. Hindi ko alam paano sabihin. For me, marami akong nakilala na tao na hindi naniniwala sa Diyos, pero sobrang bait nilang tao. Marami akong nakilala, sobrang religious, sobrang Christian, pero napakasama ng ugali. Kaya ko hanggang ngayon masama pa rin ugali, eh. 'Di ba? 'Di ba? Judgmental pa rin hanggang ngayon, eh. 'Di ba? Like, siguro for me, kahit anong religion mo, kahit anong pinapaniwalaan mo, or kahit wala kang pinapaniwalaan, at the end of the day, kung mabuti kang tao, magiging mabait ako sa'yo. Oo. Kung mabuti kang tao, pwede tayo maging friends. Ayun nga, walang perfect. Kaya kahit na gaano kataas pa ng posisyon niyan sa church, hindi perfect yan. Meron at merong baho yan. Blind item. Bigla ako naisip. May blind Hindi item naman ka ba? Victory, ibang church 'to. May certain time na may certain time active ako sa church. Ay, nag-volunteer pala ako. Nag-volunteer kasi requirement sa UST Theology. Hmm. Yung basta meron yun, na parang magko-community service ka. So, nag-volunteer ako dun sa nearest, church, community church sa amin. Tapos naging active ako dun, na-enjoy ko yung mga tao, wala akong problema. Tapos, kasi every Sunday pupunta ako dun, karga ng mga, magkakarga kami ng mga upuan, kami Mag-stack ng mga mag-aayos ng upuan. upuan. Labor talaga.
Tapos napansin ko, ba't puro ang topic, siksik, liglig, umaapaw. I love Naumay ako, tights. oo, siksik, liglig, umaapaw. Pati mga guest speakers nila, puro siksik, liglig, umaapaw. Yung ini-encourage nila yung church Magbigay. na 'pag nagbigay ka, ibe-bless ka ni Lord. Pagka naghigpit ka, maghihigpit din sa'yo si Lord. Ako kasi pinalaki kami kay daddy hindi gano'n. So, nainis ako. Tumigil ako sa pag-volunteer sa church na 'yon. Kasi malapit lang sa'min 'yon. Blind item pero isa lang naman 'yun, eh. Tapos, nag-SK ako. Lumapit ako sa pastor. Humingi ako ng guidance na ipag-pray ako para malaman kung tama bang mag-politics ako, bigyan ako ng guidance, wisdom. Tapos, pinag-pray naman ako. Ta's ang ending, sabi sa'kin ni pastor "Pagka kailangan mo ng consultant, puwede mo akong i-hire sa office mo as consultant." Putangina, ang gusto ni pastor swelduhan. Hindi naman ako ignorante nun, alam ko kung ano Oo. yung gusto niyang Oo. mangyari. Gets. Tas yung pastor na yun, same church yun. Sila rin si siksik, liglig, umaapaw. Hay nako! Napansin ko 'to sa mga hindi lahat pero napansin ko 'to sa mga maliliit na Mga community church. Community church, sila yung masiksik, liglig, umaapaw. I don't know if dahil kulang ba sa funds ang church or kulang or hindi lang contented sa nakukuha si Si pastor. pastor. Kita mo si pastor, may bagong kotse. Ay! Kita mo si pastor, ang ganda ng bahay. Baka magulat ka na huli tsismis ko nasa real estate, buy and sell ng mga lupa. Talaga? Oo. Meron nga akong kilala, siya, leader. Tapos, hindi ko napapangalanan yung church. Pero, pero alam niyo yun. Hindi ko mapangalanan yung church. Siya, meron kasing event sa church na nagre-require mangolekta ng pera. Kasi para funds sa event na yon. Tapos, staff siya. Staff siya ng church. So, after mangolekta ng pera, nagulat na yung mga tao, wala na siya, dala-dala na yung pera. Ito, Oh, ibang no! para maging fair naman, baka sabihin sisiraan. Hindi. Ako, disclaimer lang ulit. Active ako sa church namin. Masaya ako Now? sa oo. Ay, hindi ako active na nag-volunteer Pero every Sunday pupunta, hindi ako mali sa tao, pero my wife and I found peace sa group na meron kami ngayon. We found peace sa church na meron kami ngayon. Sense of community. Hindi pa rin yun. Oo. Sabi ko nga, iba-iba experience yun. Depende lang sa tao kahit saan naman kayo mapunta. Ito ibang church to. Ito yung mga naman. May partner ako before. Dyan, May partner ako before. Nag-backslide sa kasi yung family relative niya, close relative is parang treasurer dun sa church na yon. Ayan na. Tapos nalaman nila yung mga bulsahan nga ng funds. Yung pa naman strict sila sa church na yun, strict sila pagdating sa sa tithes. Nagpa-exile. Kasi ayaw niya. Kasi ang dumi nga. It's not just one religion. Hindi siya isolated sa isang religion. Lahat yan meron. Lahat meron at merong baho. Kaya minsan nga magandang hindi ka na maging active para hindi mo na maamoy yung baho nila Ako, honestly, hindi ako nag-church every Sunday. Naka-ingrain naman sa akin yung values. Like, para sa akin, like, yung mga tinuro naman sa akin and nire-recognize ko pa rin naman na merong God, merong Jesus, nire-recognize ko pa rin naman. Pero ayoko na mag-church. For me, dahil sa lahat ng mga na-experience ko na katoxican and kadumihan sa church, na parang okay na ako lang. Like, happy na ako doon na yung paniniwala ko, yun na yun. Para sa akin hindi ko sinasabing ikaw, hindi ko sinasabing sa mga nanonood and nakikinig. Para sa akin kasi yung church is building lang yun. Para lang meron kang community. Kung nakukuha ko naman yung sense of community sa other things, and naniniwala pa rin naman ako, and deep down, alam ko naman yung values na na-ingrain sa akin, okay na ako dun. Ako tingin ko pag pray over kita, i-rebuke ko yung demon sa'yo. Lay hands mo ako. Yun ang sasabihin nila. Ililay hands ka sa leeg. Agnostic yung tawag dun na parang, alam mo, pero hindi mo Ayaw search sa phone pinapractice. Ano ba yung sabihin niyo, agnostic? Agnostic is
alam mo yung tama at mali. For you, alam mo na yung Christianity is tama, but you don't practice. Okay. Ganon. So parang ako, okay na ako hear from afar. Okay na ako hear from afar, pero hindi ako mag-church. Feeling ko talaga, meron akong trauma sa church setting. Lalo na kahit ngayon, for example, pag pupunta ako ng church, tapos mag-attend ako, naiisip ko na agad yung mga inner workings dahil nga sa church ako lumaki, sa church ako nag-teenage years, na iisip ko na, yung tech booth, ganyan. Nagagalit na yung sound guy. Yung pastor sa likod, naiinis na dun sa drummer kasi lagay ng lagay. Yung gano'n, parang, hindi na ako, Ba't ka kasi lagay ng lagay? Si Kobe kasi. yung pastor na inis sa gitarista, ang lakas magpatugtog, nag-adlib na mga adlib. Yung gano'n, na parang hindi na ako makafocus dahil alam ko na kung paano yung system. Alam ko na kung paano siya nag-work. So parang para sa akin, okay na ako na I'm here. Hindi ko naman sinasabi na huwag kayong mag-church. Sinasabi ko lang na yun yung na-experience ko, kaya ako, I'm good. Alam mo yun? Yung usual pa rin, you do you. Oo. What works for you, do it. Oo. Ito, ano lang, open letter sa mga elders, sa mga leaders ng church. Ibang level kasi minsan yung saved superiority complex. Na parang, leader ako dapat ganito lang ginagawa mo. Dapat ganito. Dapat hindi ka nagjojowa ng habang nag-aaral pa kayo. Yung hindi ka dapat sumasama sa mga hindi Kristiyano. Alam mo yun, parang lahat tayo, may kanya-kanya tayo mga pinagdadaanan. And hindi tayo pare-parehas. Ikaw, as an elder, nandyan ka, masaya ka sa ginagawa mo, that doesn't give you the right na mang-down ng mga ibang tao. Kasi hindi kayo pare-parehas na experience. Bakit ka ba nandyan? Baka mamaya nandyan ka lang dahil maraming pera dyan. O mamaya nandyan ka lang kasi convenient sa'yo. Minsan may mga tao na mga nalalagay sa positions na hindi naman talaga nila gusto, pero it's just because it's convenient. Just because tatay mo... Kalbo. Sorry. Tatay ko kalbo, bakit? Just because tatay mo pastor, kaya ka andyan. Ang dami ko kayang kilala na anak ng pastor na hindi kinaya yung... Sorry. Marami akong kilala ng mga pastor's kid din na hindi nila kinaya yung pressures ng pagiging pastor's kid na lumayo-layo na lang sila. Naalala ko tuloy yung usapan kanina. Pastor's kid. Tapos... Blind item na ba? Blind item? Pwede. Meron kaming blind item. Kailangan, wait lang kasi kailangan sobrang blind dito dahil... Super blind. Blind item. Hindi nila malalaman. Basta wala tayo sasabing pangalan. Straight path all throughout. Oh. Tapos feeling ko nagkaroon ng parang feeling ko naipon yung... Parang kasi feeling ko hindi siya nagsala. Tapos ngayon, medyo adult na nagsala ng sobra. Oo nga, kasi kilala ko to Like, ever since... Straight guy, di ba? As in elementary, high school, pag nag-college, pag graduate ng college, nag-asawa, tapos nagpastor, super Kristyanong-Kristiyano. As in, to the bones. Malaman-laman namin, oh my God. Ano yung ginagawa niya? Pero kasi pag binigay ko pa kung ano mismo yon, medyo malalaman Wala tayo sabi pangalan. Pag nasaktan ka, di totoo. Ito pastor. Pastor, adult na, may asawa. Tapos magulat-gulat kami, nalaman namin na yung pastor na to, merong fetish. Very unusual fetish. And yung fetish na to is solid fetish talaga. As in, alam mo yun, nababaliw na nagme-message sa mga tao. Nagme-message siya sa mga tao na pwede bang sendan mo ko ng ganito? Pastor Pastor. Oh God. Kaya hindi mo talaga malalaman Kakarmahin ba tayo dito sa hindi podcast natin? Ba tayo kakarmahin? Pag natamaan siya, anong gagawin niya? Sabihin niya, oy, ba't mo ako pinapatamaan? Di nalaman na siya yun. Hindi, ang inaalala ko sa action dito is, pag nalaman niya, so mga conscious na yun. Parang, dapat lang. Parang magkaroon ng, sa bagay, di ba? Shame on like, you. Di ba? Wala ko empathy sa'yo. Hindi ko gina-judge yung ginagawa. More on gina-judge ko for being a hypocrite. Oo. I suppose. Pastor ka For crying out loud, pastor ka. Tapos nagme-message ka ng mga tao na solicitation. Sendan mo naman ako nito. Kasi hindi ko na kaya hindi ko na matiis Kailangan ko nito. Use your imagination na lang. Tonto yung director namin. Alam niya Anyway, andito tayo sa segment natin na tayo ay... Wait lang! Naubos ko na yung
drinks natin, yung coffee natin. Naubos ko na rin yung coffee natin. Nandito tayo sa segment natin na dito tayo maglalagay ng mga ads. Yes. If ever merong may gusto mag-sponsor, dito natin lalagay yun. Pick up. We warned you. Pick Hindi mo up kami coffee. sponsoran. Pick up coffee. Pinalitan ka namin. Pinalitan ka namin. Now we have Walsi Coffee. Agawad Risa. Baka naman pwedeng every Wednesday. Di ba? So, yun Kapag yan. hindi, joke lang. Hindi, pero Walsi Coffee, sobrang sarap ng kape. Ubus na namin, no? Subukan namin, pero totoo to, susubukan Legit. namin lahat ng mga Local brands. coffees, local brands dito sa Marikina. Oo. And so far, sobrang sarap na ito. Anong beans? Yung may-ari ng Walsi Coffee, sino? Si Mr. Bean, si Risa. Kagawad, Risa na- Kagawad Risa. Dati siyang SK Kagawad ng San Roque, Kabatch. So yung may-ari ng Walsi Coffee, please, paki-inform nyo sa akin kung ano yung beans na ginamit nyo dito. Ang sarap. Hello! Ang sarap. And again, ano to ang sasabihin ko? Thank you sa House of Genesis for providing our table, resin table here. Ang ganda ng resin Ang aming table. mga magandang office Upuan. chairs, ergonomic chairs, House of PPLB Trading, House of Genesis. Thank you very much. Check out nyo na. Oo. Shopee Lazada. Hanapin TikTok. nyo na lang House of Genesis sa Shopee, Yes. Facebook, Lazada. meron din, Lazada. TikTok. Instagram. Yes, House of Genesis, yan ang sponsor natin every week. Kasi, Every week. Kasi, Dito sa inyo tayo to sa eh. warehouse eh. Dito tayo sa warehouse eh. So, sa mga nakikinig, sa mga nanonood ng video, meron kaming Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, and especially Spotify. So, subscribe, hit the notification bell, follow, comment, share. Mag-comment naman kayo and babasahin namin next week kung ano yung mga baggages nyo. So, yung mga baggages nyo, i-comment nyo sa comment section kahit saan yan. Kung ayaw nyo ipakita yung pangalan nyo, Yeah. i-PM nyo na lang sa amin. Yes, kasi baka meron kayong gustong pag-usapan but you're afraid or ashamed na i-let out yung baggage nyo at malaman ng ibang tao. So, Kung ikaw yung binline item namin kanina, ashamed talaga dapat. shamed! The Baggage Counter, Millennial Survival Guide. Follow, share, hit the notification bell, comment your baggage. Anyway, Ding, 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 ding. Ay, ano yung sunod natin? Actually, ito na yung final segment. hot take. Hot takes. Anyway, hindi ko lang sure kung hot take ba talaga to, pero kasi may sinulat ako dito, sabi ko, people are more obsessed with looking like a good Christian than actually being a good person. Marami akong kilalang ganun eh. Hypocrite. Oo, like Yeah. literal na pag nasa bahay, ang sama ng ugali. Pag wala sa church, ang sama ng ugali. Pero pag nasa church, kala mo santo. Yung sinasabi nga nilang yung kita mo na santo pag sa simbahan pero bungangera pag nasa bahay. Wait lang, wala akong titang gano'n Yung sa Facebook ko yan, sinasabi nila. Disclaimer number 4. Joke lang. Ako, my hot take is that there's no perfect religion. Lahat yan flawed. Swertehan na lang kung saan ka mapuntang group of friends or close group. Parang ako, swerte. Joshua, you had a bad experience. Sobra. And we're not blaming you if hindi mo nagustuhan, if nag-backslide ka dahil doon. Wala tao ka eh. Ganun talaga. And ano talaga, gusto ko lang sabihin na most people leave church. Hindi dahil sa church. Itself, Hindi dahil sa religion. Hindi dahil sa church mismo. But they leave church because of how The people around. the saints treated them. Because people are people and people have agendas and people have a tendency to become selfish and judgmental and shit. And people are people is a brand. Oo. Brand ng damit. ng damit. Meron pa ba nun? Wala na ata? Kung meron pa, baka naman. Baka naman. Anyway. Ano, magpupolo tayo dito? Bakit hindi? Init. Meron dito PRP. Pang slim fit yun. Hindi okay. pwede sa atin. Nakabukas. Nakabukas na follow. Ito na yung segment na magsasabi tayo ng mga words of wisdom. Words of wisdom para sa mga nakikinig. Ito na yun. Ito na yung Millennial Survival Guide. Ito na yung Millennial Survival Tips. So, kahit hindi ka pastor's kid, kahit hindi ka Christian, meron akong survival tip. Sabi ko, your character is more important than your relationship with a church building. Para sa akin, mas importante if mabuti kang tao kesa yung nag-a-attend ka nga every week sa isang venue tas ang sama-sama naman ng ugali mo.
Medyo gano'n yung sasabihin ko eh. Mm. Again, this was helpful for me. Sinabi ni Kuya Jed, Pastor Jed, na ang importante is yung relationship mo with God. Yun ang importante. So, actually, yun na yun eh. Yun na yun. Yung pagpunta mo sa church doesn't define who you are. It's your relationship with your Creator. Content creator. Content creator. So, yung relationship na sa amin, dun magbabase kung sino ka. Kasi kami yung creator. Joke lang. Mag-comment ka. Comment ka. Comment nyo yung mga baggage nyo. Ilagay nyo dyan sa baba. Ano ba yung mga struggles nyo as a millennial? Diba? Hindi lang kahit hindi tungkol sa church. Like as a millennial, as a 30 plus na tao. Ano ang mga struggles nyo? Kasi pag-uusapan natin every week, puro struggles and baggages ang pag-uusapan naman natin. Next week, maganda. Ay, ano yung episode natin next week? It's a 2-part episode. 2-part episode yung next week, okay. About, sabihin na ba natin? Hindi ko alam ano ba yung proper. Sabihin na natin. Next week, pag-uusapan natin ay parenting sa mga hindi mo biological na anak. The difficulties, the struggles, the challenges. How hard it is to be a parent na meron kang borderline, meron kang restriction sa kung paano ka maging parent. Okay. Bakit siya naging 2-parter? We want to get the point of view nung partner na step-parent and we want to get the point of view nung partner na biological parent naman at paano ba na meron kang partner na step-parent ng children mo. And bakit namin to naisip is hindi to hindi naman sa uso na ginagawa ng lahat pero madami. Madami ngayon. Hindi siya, it's not uncommon. Okay lang ba turo, si Kobe? Si Kobe, my friends, marami. So, gusto natin makita yung point of view nila. As a step-parent. The baggage. Yung baggage ng pagiging step-parent. First part, interview natin yung step-parent. Then second part is yung biological parent. Ayun. Maganda yun. Magandang ano yun. So, 2 episodes yun. So yun, 2 episodes yun. Abangan nyo. Panoorin nyo. Panoorin nyo rin ng buo tong episode na to. Again, meron kaming Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, and Spotify. What do you think of this week's episode? Pastor's kid ka rin ba? And if kung meron kang mga baggages as a pastor's kid, i-comment mo down below. If nakarelate ka ba sa amin, i-comment mo rin dyan sa baba. And yeah, that's it. Ano yun? We hope you enjoyed. We hope you learned something from us. That's it for today's episode. You may check out your baggage. And welcome to the Baggage Counter. All right.